karapat-dapat purihin at itaas ang pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, You are our good shepherd, Lord God, who lays down His life for us, Lord God. Thank you, God, for You are the source of life. You are the source of hope.
Father, your grace and mercies were new every morning, Lord God. Great is your faithfulness, Lord God. Thank you for everything. Thank you for your anointing. Thank you for provision, Lord God. Of everything we need, Lord God, na laging sumasa amin, Panginoon. You are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped, Lord God. Karapat-dapat ka sa papuri. Karapat-dapat ka sa pagsamba, Panginoon, Lord God. Kaya sa iyo ang gawain ito, Panginoon na Diyos. At ang lahat ng narito, Lord God, is giving you glory, giving you praise, Panginoon na Diyos. Tinataas namin ang aming mga kamay. Tinataas namin ang aming mga tinig para sa iyo, Panginoon. Upang bigyan ka ng kaluguran, Panginoon. Bigyan ka ng lugar ng ating napakataas, Panginoon, na nararapat lamang para sa iyo, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord God. You are a great Father. Samahan po kami, Panginoon, sa gawain po nito, O Diyos. Banal na Espiritu, ikaw ang manguna. Ikaw po ang nakita, ikaw ang makilala ng bawat isa. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. As we pray in Jesus Christ's powerful name. Praise God! Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen! So isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. So pinagpala po tayo lahat kasi nandito po tayo sa paanan ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka kasi nandito ka. Amen! Praise God! We are so blessed. But that because of the grace of God, we are here to worship Him in spirit and in truth. And of course, for us to hear His word. Praise God. So ngayon, I do believe na meron tayong i-welcome. Meron tayong VIP, very important person. Ang pangalan niya ay Sister Mahalia. Mahalia? Mahalia. Sige, welcome po natin ang ating pong very important person sa oras pong ito. Sige, ang ating VIP. Kapag natawagan yung pangalan, tumayo ka. Yan, mga kapatid, palakpakan po natin and welcome si Sister Mahalia Sandrino. Praise God. Sige po, tayo ka ng kapatid. Tayo ka lang, and welcome ka ng buong congregation. Sige, let's welcome her in 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome, Sister Mahalia. Mahal ka niya. And of course, mahal ka ni Lord. Amen! Amen! Praise God! So, syempre, i-welcome back din po natin ang bawat isa sa patuloy na pagpapaunlak sa pag-aaralin ng Word. Sige, let's welcome back our sons in 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome back. And gusto rin po namin batiin yung mga nanonood dyan. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Just stay tuned and marinig niyo ang salita ng Panginoon sa gabi pong ito. And I do believe, naniniwala po ba kayo na mabuti ang Lord? Amen. And I do believe na ang bawat isa ay talagang excited. Sinong excited? Na ipatutuloy yung kabutihang ginawa sa kanya ng Lord. You are free na pumunta dito sa
Lord. Sige, anyone who want to testify the goodness of God? At lagi kong sasabihin, sabi sa salita ng Panginoon, kung may dapat tayong ipagmalaki, yun yung kabutihang ginawa sa atin ng Lord. Kaya ngayon, ipagbalik mo naman yung kabutihang ginawa ng Lord sa buhay mo. Sige, anyone who want to testify? Sino pong nais magpatotoo? Praise God! Oh, hindi ka magsilang anak, nababawin mo ka mo. Pero, sino kaya? Lord, isabi mo ka na kung sa isa-ita. Wala na gusto. Sige, praise God! Tawagin natin na to testify the goodness of God in His life. Brother Edward Guzman. Yes, ang pinagpalagay po sa ating lahat. So, hindi ko po pa lalampasin na magpasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa akin. Kasi po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa ministry nga po, kung hindi niyo po alam, sa mga hindi nakakaalam, is ginagamit po ako ng Panginoon kasama si Sister Donna May na magpastor sa Iriga. And then sa pagpunta paroon at parito, pabalik-balik namin. So, hindi talaga nawawala sa ministry ang gastos. Yan. So kaya nag-pray kami, Lord, nice po namin na magkaroon ng sasakyan, Lord, para hindi po kami mahirapan. And nung YPF, yan, naglagay kami ng mga goals para po sa nais namin mangyari sa sarili, personal, and YPF goals nga. And then, praise be to God. Hindi yun po, bukusan ng pachamba sa drawing. Yan. So, bukong pachamba sa drawing, di ato nagkataon na ganun yung style ng drawing. Di ko alam kung narito po yung YPF goals namin, pero kamukhang-kamukha talaga ng binigay ni Lord na motor. Sabi nga ni Sister Donna May sa akin, tingnan mo ulit yung dinrawing na motor para sa outreach natin sa Iligan kasi kamukhang-kamukha nga talaga. So yun, nagpapasalamat talaga ako sa Lord kasi answered prayer po kami. Pinagbigay ang Panginoon sa pamamagitan ng isang lingkod ng Panginoon na ngayon po meron na po kaming motor. Yan, nagagamit po namin para sa outreach. So, glory be to God. So, gusto kong magpasalamat sa Panginoon sapagkat faithful nga siya. He is great is His faithfulness sa mga tao na patuloy na nagpapasakop din sa kanyang kalooban. So, hindi si Lord nagkukulang sa mga taong lingkod niya. So, walang nasasayang na paglilingkod. And dun, glory to God kasi answered prayer kami dun. So, thank you, Lord. Praise God! So talagang kung tinawalan sa motor si Brother Edward, witness ako. Praise God, sabi ko, sana all, agko na motor. Pero I do believe na si Lord nag-answered God to. Takas ako nag-YPF kami, YPF na ako. Kung nag-YPF po kami, talagang nabayan ko sa to. Takas ako po kaya kami, ay agko YPF, agko illustration board na maduag. Tapos sinulat sa mga prayer requests na gusto mong mangyari sa buhay mo. And praise God, kung nagsulat ako sa bunawid ko sa motor, talagang drawing. Tapos, naka-check na, answered na. And praise God, I pray na namin na lahat ng prayer request na nakalagay po doon sa illustration board ng YPF. Nakalagay nga po doon, goal, YPF goal. And I pray na lahat yun mangyayari. Kasi sabi nga, sa Mark 11:24, ano manghingin mo sa panalangin, tanggapin mo, at ito'y matatanggap mo. Amen. Kaya ngayon pa lang, we receive and we claim na lahat yun is i-answered ng Lord if this is His will. Amen. So ngayon, I believe, gusto po ng bawat isa, mas lalo po tayong pagpalain ni Lord. Kaya tinatawagan ko po si Sister Donna May Corteros to exhort the tithes and offering. Yan, handa na po ba tayong pagpalain ng Panginoon? Amen! Ay, medyo late. Okay po, open po natin ang ating mga Bible sa Kawikaan 11:24 at alam na po natin yan, ang mga taong mapagbigay ay mas lalong yumayaman. Sabi po dito, ang taong magbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pagbubuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak natutulungan. Yan, tunay po ang salita ng Panginoon. At kung nais po natin na makatulong po dito po sa mga
gawain sa simbahan natin. Yes, ito pong pagtatay offering, maging faithful lang po tayo, maging tapat po tayo dito. Sigurado po, you are not giving this church a favor. You are giving yourself a favor because you are opening a doorway para sa mga blessings. Kasi po, tunay po ito sa salita ng Diyos na kapag ikaw ay mapagbigay, mas lalo kang pinagpapala. And alam niyo po ba, isa sa mga alam kong lingkod ng Diyos na talagang mapagbigay dito, kaway-kaway kay Brother Oceano dyan sa likod. Pag sinabihan ko siya na palibre, ililibre ka niya. Pero isa ang sigurado ko sa lingkod na to, hindi po siya nawawalan ng pera. Tunay po yan. Kaya po, pinagpapala po siya ng Diyos. And, basta lalo na po, pag si Lord talagang nabibless mo sa pamamagitan ng pagiging tapat mo sa tithes and offering. Kaya maging excited tayo sa pagbibigay, hindi dahil sa may babalik sa atin, kundi dahil sa tayo ay makakatulong sa simbahan na to. Sapagkat ang simbahan to ay ginagamit ng Diyos para ihayag ang mga salita niya. And, kapag nagiging tapat ka, sabi ko po ni Pastor noong last time, kung madami lang sana, kung lahat lang sana naging tapat sa pagtatay ng offering, lahat ng membro walang mini-withhold kahit piso, sigurado po, malaki na sana itong church po natin. Tayo ay isang 1,000 seating capacity church. Kaya po, tayo ay maging tapat at sigurado ang Panginoon ay pagpapalain ka. Sapagkat ang mapagbigay ay mas lalong yumayaman. At ang mga ikaw na kamay ay naghihirap. Yan, tayo po tayo nakaathat. Ibigay po natin ang para sa Panginoon. Imposible sa ating Diyos, kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, Panginoon naming Diyos, salamat po Panginoon sa lahat ng mga nakulat ng kamay, sa lahat ng mga nagbigay, at sa lahat ng mga hindi nagbigay, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na lahat ng mga nagbigay ay mas lalo mo kong pagyawanin, sapagkat patunay lamang ito, Panginoon, na sila ay naging tapat sa lahat ng mga ibinigay mo, Panginoon. At inilaan nila, Panginoon, ang para sa inyo, Panginoon. At sa lahat ng mga di nakapagbigay, Panginoon, ay pray na mas lalo mo po silang pagpalain, Panginoon, so that the overflow of the blessings, Panginoon, maranasan nila yung abundant, Panginoon, na blessings, that they will be so grateful, Lord, at dahil dito, Panginoon, they will help your ministry, Lord. They will help this church, Panginoon, na lumago, Panginoon, para, Lord, sa ikakaligtas, Panginoon, na mga kapatid din namin, Panginoon, na wala dito, Panginoon, na mga nawawala mga landas, Panginoon. Kaya po, Panginoon, gamitin mo po ang bawat kamay, Panginoon. Gawin mo po kami mga masisipag, Panginoon, at gawin mo po kami, Panginoon, na mga matatalino, Panginoon, punong-puno ng karunungan na nagmumula sa inyo ng kami, sumagana, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Sumagana sa aming pinansyal, Panginoon. Sumagana sa karunungan, Panginoon, sa lahat ng mga nag-aaral, Panginoon. Sumagana din, Panginoon, sa lahat po ng mga skills, Panginoon, lahat ng mga nagtatrabaho, Panginoon, lahat ng mga nagbi-business, Panginoon. I pray, Father, na ibigay mo lahat ng panalangin ng bawat sa ayon sa mga kailangan po namin, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ayaw po namin maging selfish, Lord, so that we are asking, Panginoon, na masalo mo po kami, Panginoon, na pagkalooban ng masigit sa aming pangangailangan. Na kami po ay maging pagpapala po sa iba, Panginoon, kung paano mo ginagamit ang ibang mga kapatiran, Panginoon, para tulungan ang bawat isa, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, you stir the hearts of each and every one of us, Lord, so that we will be like those early church, Panginoon,
na marunong magbigay, Panginoon, at masagana, Panginoon, sa mga mabubuting gawa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo po pagpalayan ng inyong mga anak, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, pratili na po tayong nakatayo. And yun, I do believe that every one of us is ready na para mapakinggan at marinig ang salita ng Panginoon. Kaya patuloy po natin buksan ang ating mga puso at isipan para patuloy na malayang-malaya po natin matanggap at marinig ang salita ng Panginoon. Tinatawagan ko na po ang gagamitin ng Lord to share His Word. Tinatawagan ko po si Brother Edward Luzon. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay manalangin. At habang kayo po ay nakatayo, yan, bilog muna po ako. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, kami nga po ay patuloy na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon, na patuloy mo po kami kahabagan. Kung kami man po, Panginoon, ay nagkukulang sa iyo, O Diyos. May naisip, may nasabi, o may nagawa man po kami, Panginoon, na karamihan, Lord God. Kami nga po ay nagpapalinis sa oras na ito, O Diyos. So naman karamihan na nakikita mo sa aming puso, sa aming kalooban, Lord God. Nagpapalinis po kami. Bless us, Panginoon, Lord God. And in the mighty name of Jesus, ay pasamahan mo rin po kami ng libo-libo at laksa-laksa mong anghel, O Diyos. Sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, walang anumang kaaway, Panginoon, na makakapigil, Panginoon, para matanggap namin ang iyong mensahe, O Diyos, sa oras na ito. Gawin mo nga po ang bawat isang tagapakinig mo sa gabing ito, Lord God. Ang puso namin katulad ng isang matabang lupa, Panginoon, na naman po yung maitanim, maihasik, Panginoon, sa salita mo, O Diyos. Ito ay tunay na titiin mo sa aming Panginoon. Ito ay tutubo, Panginoon, Lord God. At tunay nga po namin mauunawaan. Kaya, Banal na Espiritu, ikaw ang mag-take over, Panginoon. And thank you for the knowledge, understanding, and wisdom, Panginoon. Upang maunawaan nga po namin yung lalim, lawak, at taas, Panginoon, ng iyong salita. Salamat po, O Diyos. I declare continually no weapon that is formed shall prosper against us, Panginoon. And the gates of hell will never prevail against your church, Panginoon. At yung salita, Panginoon, ay tutuntunin nito ang anumang balak mo po, Panginoon Diyos. Kaya walang masasayang na mensahe sa gabing ito. Lahat ng may pandinig at makakarinig, Panginoon, ay tunay na tatanggapin kung ano ang sinasabi mo po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tinataas ko namin, sinasamba, pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Ayan po, maaari na po tayo umupo. At magandang gabi po sa ating lahat. Pinagpalang gabi. At sa ating mga tagapanood sa ating live stream, magandang gabi po sa atin. So, yun po, isang pribilehiyo na magamit ng Panginoon para po sa ngayong Sunday worship service para po maging messenger ng Panginoon. So, ngayon po, mensahe po ng ating Panginoon sa gabing ito ay paki-flash, Brother Keith. So, ang title po ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito ay Nananatili at Nakakahawang Pangmatagalang Relasyon sa Panginoon. Pangmatagalan, panghabang buhay po yan. Forever na relasyon sa Panginoon. Dapat ay nananatili at nakakahawa. Hindi ka lang dapat yung may relasyon sa Panginoon, kundi nakakahawa. May mga taong nagkakaroon din ng relasyong pangmatagalan sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen. So, simulan na po natin. So, ito pong mensaheng ito ay natanggap ko last Sunday. Sunday morning devotion sa 1 Corinthians chapter 2. So, buksan po natin. Natanggap ko po ito sa Panginoon last Sunday, 2 Corinthians chapter 2, verse 1 to 2. So basahin po natin sa HCSB version, sabi po dito, In fact, I made up my mind about this, not to come to you on another painful visit. 1 Corinthians, sorry, baka mali yung sabi ko. So 1 Corinthians. Ayan. So thank you. So ulitin po natin, 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 2. When I came to you, brothers, announcing the testimony of God to you, I did not come with brilliance of speech or wisdom, for I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified.
Yan, yun. Dalawang verse pa lang to na nabasa ko sa chapter 2. Yan, natanggap ko na yung mensahe ng Panginoon. Sabi niya sa Tagalog, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat, noong ako ay nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipaalam sa inyo, maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Ganun po mag-preach si Apostol Pablo. At I believe since Jesus, wala siyang ibang preach kundi repent for the kingdom of God is at hand. Ang sabi nila Apostol Pedro, magsisi ka, talikuran ang iyong kasalanan, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sabi ng Apostol Pablo, wala akong dala, hindi ako nag-share sa inyo sa pamamagitan ng magagandang pananalita o karunungang pangtao, kundi sa pamamagitan lamang sa pangalan ni Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa cross. So, natanggap kong revelation sa Panginoon is binalik niya ako sa Roma 6:23. Yan. Kaya balik tayo sa Roma 6:23, brother, yung PowerPoint ng Roma 6:23. Ayan. So, ito po ay puso ng Biblia at maunawaan natin ang salita ng Diyos kung maunawaan din po natin itong verse na ito. Ayan. At hindi po tayo sekta, hindi po tayo relihiyon, at ito po ay relasyon sa Panginoon. Amen po. Yan. Alam ko po, ang bawat isa dito ay na-sharean na po nito. Pakitas po ng kamay ng na-sharean na nito. Ayan. I believe lahat ng narito sa church ngayon, personal, face-to-face. Hindi ko po alam sa mga nanonood, pero kita ko pong lahat na na-sharean na nito. At di ba ganun po ang bungad? Hindi po ito religion, hindi po ito sekta, kundi ito yung relasyon sa Panginoon. At makikita po natin dito na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po. At nang binalik ako dito ng Panginoon, pinakita sa akin muli ni Lord na marami na kasi tayo, ako personally, kasi ginagamit ng Panginoon as minister sa Iriga City. Marami na akong ginagawa para sa Panginoon na sometimes na pagkakamalan kong relasyon sa Panginoon. Pero dito, pinaalala sa akin muli ng Panginoon, iba ang pakikipagrelasyon sa Kanya sa trabaho mo para sa Kanya or service mo o paglilingkod sa Kanya. Pinaunawa ito sa akin ng Panginoon nang one time nung ginamit nga po ako as Pastor of the Month for the past few months this year. February or March po yun. So, gumagawa po ako nun ng attendance sheet ng Iriga City. Pero, yung time na yun is, nag-alarm yung cellphone ko na devotion time ko na. Tapos sabi ko, Lord, itong ginagawa ko para sa iyo naman to eh. Ito, masasabi ko naman sigurong relasyon to sa iyo. Yan, yung pagrelasyon. Yan. So, I prayed and kinausap ako ni Lord through the Holy Spirit. And sabi niya, may pinakita siya sa akin na example. For example, ito ay paglilingkod. For example, nagtatrabaho ka. Sa trabaho ba, mabuti kung work from home. Tama. Pero kahit nga work from home, hindi siya pwedeng istorbohin. Di ba po? Yan. So, kapag nagtatrabaho ka, for example, di ba iniiwan mo yung bahay mo? Ibig sabihin, yung magulang mo, wala kang time doon kasi nagtatrabaho. Yun yung pinakita niya sa akin. So, pinakita niya sa akin ang trabaho yun, hindi yun yung relasyon ko sa kanya. Magkakaroon lang talaga ako ng relasyon or time sa kanya kung personal kami
na mag-uusap. Ibig sabihin, wala akong ibang ginagawa kundi nakikipag-usap lang sa kanya. Kaya after nun, nang sinagot niya ako doon, sinat aside ko talaga siya. Kahit alam kong para sa Panginoon, sinat aside ko talaga siya. Kasi pinakita niya sa akin at pinaunawa, yun ay trabaho at hindi yun yung pakikipagrelasyon sa kanya. Pinakita sa akin ng Panginoon din na ang pinakamahalaga para sa kanya ay hindi yung nagawa mo, kundi yung ikaw mismo. Ganda. Praise God. Alam nyo, sobrang ganda po nun. Kung maunawaan po natin, wala ka pang ginagawa, mahal ka na ng Diyos. At mas mahalaga ka. Ikaw talaga yung pinakamahalaga sa Panginoon, hindi yung nagawa mo para sa Kanya. Kasi sabi sa Romans 5:8, kung tama yung pag-alala ko, but God proves His own love for us. Sabihin niyo us. Yan, para sa atin. Pag-ibig niya sa atin. In that while we were still sinners, wala ka bang nagagawa, kaaway ka pa nga eh. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaaway ng Diyos. So sabi dito, while we were still sinners, wala ka bang nagawa para sa Panginoon, kaaway ka pa nga ng Panginoon, pinakita niya yung pag-ibig niya para sa iyo when Jesus Christ died for us. Hallelujah. So kung makikita po natin, hindi nakalagay yung worth natin sa kaya natin gawin para sa Kanya. Kasi kung noon pa man, wala ka pang nagagawa, makasalanan pa tayo noon, kaaway pa tayo ng Panginoon, mahal na tayo ng Diyos. Sobrang halaga mo sa Panginoon. And know this mga kapatid, kung ikaw ay excited sa presence ng Lord, mas excited si Lord sa presence mo. Gusto niya laging ikaw kasama. Kasi mahal ka niya. Di ba ganun ang love? Ganun kapag mahal niya, gusto niya lagi niyang kasama. Tama, Brother JC? Praise God. Di mo kayang mapawalay sa taong mahal. At pinatunayan ng Lord na mahal ka niya. Kaya ang pinakang gusto niya ay yung presensya mo sa presence niya. Sapagkat ang ginagawa natin mga kapatid ay lahat means para tayo ay patuloy na dumalim sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Kasi kung walang relasyon sa Panginoon, kahit ginagawa mo yung mga bagay para sa Panginoon, lulubog ka pa rin. Paano po yun nasabi? One time na nag-YPF po kami, title ng movie is The Shock kasi nag-movie, nanood kami ng pelikula. Tapos doon po, isa sa natutunan ko doon, yung bilang lalaki, nang siya'y nagbubuti, nagbabangka siya, pumunta siya sa gitna ng lawa, at may narinig siyang sigaw doon sa tubig. Tapos nakita niya may mukha, kinuha niya para iligtas, pero wala naman pala. Parang hallucinations lang siya. Tapos pag taas niya ng kamay niya, maitim yung tubig. May maitim na din dito yung kamay niyang nilubog niya. Tapos nakita niya, biglang nasisira na yung bangka, tapos nagpapasukan na ng tubig, lumulubog na siya, natatakot siya. Pero yung isang lalaki doon na representation ni Jesus is naglalakad na sa ibabaw ng tubig. Tapos sabi niya, focus on me. Tingin ka sa akin, huwag kang padala sa nakikita mo. Dito ka sa akin, focus ka sa akin. Habang naglalakad pa palapit sa kanya. At nang mag-relax siya, sunod niyang nakita, hindi siya lumulubog, okay yung bangka. At malinis yung tubig. And then nasa harapan niya yung Jesus, yung son niya si Jesus, lumalakad sa kanya sa harapan, naglalakad sa ibabaw ng tubig. And pagkatapos nun, ginawa nila yung katulad ni Pedro. Yan. Pinatayo siya, lakad ka sa ibabaw ng tubig, kasama si Jesus. Opo? So, ang nangyari, nagsilakad sila hanggang sa pampang. Nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig kasama si Jesus hanggang sa pampang. And one time, after nun, nasa pampang na sila, pumunta muna siya sa bundok at meron pang mga senaryo doon. And pagbalik niya,
naisipan niyang pumunta ulit doon sa bangka na nasa gitna kasi iniwan nila yun habang naglalakad sa ibang tubig. Pero alam niyo po ba, siya lang yung mag-isa yung pumupunta. Nakita niya hindi siya nakakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Alam niya kung bakit? Hindi niya kasama si Jesus. Kaya kahit naranasan mo na yun, naranasan mo yun yung mga miracles, mga pagpapala ng Panginoon, kasi alam mo at ikaw mismo kasama mo si Jesus ng time na yun. Pero hindi dahil may panibagong laban, may pinabagong pagsubok, akala mo okay na. Na para bang hindi mo na kailangan si Jesus kasi kaya mo na kasi nalakaran ko na to eh. Kaya ko na to eh kasi nagawa na nangyari to dati. Yun yung nasa isip ng lalaki. Pero ang nakalimutan niya, kaya niya yung nagawa kasi kasama niya si Lord. At ano alam niyo nang nangyari? Nagsama sila ni Jesus, tumatakbo na. Hindi sila naglalakad, tumatakbo na. At hindi siya lumulubog. Bakit? Kasama niya ulit si Jesus. Kaya mga kapatid, dapat po natin maunawaan na itong lahat ng ginagawa natin ay tulong para sa atin mas lumalim ang ating relasyon sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga kasi hindi ka naligtas ng nagawa mo. Ang magliligtas sa iyo ay ang Panginoong Jesus. At ito'y relasyon sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang lahat ng ginagawa natin ngayon para lumalim, mapanatili ang relasyon natin at dalhin ang ibang tao, magkaroon din ng relasyon sa Panginoon, mapanatili rin nila ang kanilang relasyon sa Diyos, panghabang buhay, at gamitin din ng Panginoon para sa ibang tao, magkaroon din ng relasyon sa Panginoong Jesus. Sapagkat it is Jesus, our mediator, para sa Panginoon. Nabasa niyo na po ba ang John 14:6? Narinig niyo na ba ang boses ng Panginoon nang sabihin niya yon? Anong sabi niya sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And sinabi rin po yun ni Apostol Pablo kay Timoteo. Buksan din po natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Unang Timoteo, ikalawang kabanata. Verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, and a man, Christ Jesus. Sa Tagalog, sabi po dito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Ninamin ko lang po, baka may gamitin ito, no? Tawag kay Jesus na tao lang pala si Jesus. No. Hindi ko kontra ang New Testament sa Old Testament. There is only one God. And that God is Father, Jesus, the Son, and the Holy Spirit. Yan. So, ang tagapamagitan po natin ay si Kristo Jesus between God and man. Kaya kung wala kang relasyon sa natatanging mediator between man and God, hindi ka makakaabot sa Diyos. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya baliwala ang nagagawa mo para sa Panginoon kung babaliwalain mo ang relasyon mo sa Panginoon. Paano ko po natin ito mapapatunayan? Buksan po natin sa Mateo chapter 7. Tama. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. So not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, drive out demons in your name, and do many miracles in your name? Then I will announce to them,
I never knew you. Depart from me, you lawbreakers. Basahin din po natin sa Tagalog. Ang title po dito sa ating MDB Biblia, Hindi ko kayo kilala. Verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ano ang kalooban ng Panginoon, ng Diyos, Ama? Dito pinakita sa akin ng Lord na ang kalooban ng Diyos Ama, maligtas talaga tayo through Jesus Christ. At dapat yun maunawaan ng lahat. Kasi hindi nga po ito religion, kundi relasyon sa Panginoong Jesus. Kaya ang lahat ay dapat magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus. At yun ang kalooban ng Diyos. Sapagkat siya ang way to heaven, way to the Father, way to the promised land, way to His kingdom, ang Panginoong Jesus. Kaya kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesus, sabi niya dito, so basahin ko po, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Praise God, may ginagawa sila. At para sa Panginoon yun, nangangaral, ano pa, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala. Grabe, may signs, wonders, and miracles pa siyang nagagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Pero bakit siya nasarahan? At ito ang sabi ng Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Ang tanong, kung may relasyon ka sa isang tao, hindi mo ba siya kilala? Sigurado meron. Meron kang relasyon kaya kilala mo ang tao. Tama? Ang mga hindi mo kilala, ibig sabihin, wala ka kasing relasyon sa kanila. Ibang tao sila, stranger sila, total stranger sila, kasi wala ka namang relasyon sa kanila. Kaya anong ibig sabihin ng Panginoon? Gumagawa kayo para sa akin nga, kaso nga lang, wala naman kayong relasyon sa akin. Naintindihan po ba natin mga kapatid? So ang pinakamahalaga mga kapatid, relasyon sa Diyos. Sapagkat ang relasyon mo sa Diyos ang siyang magpapakilos sa iyo para sundin ang kanyang mga utos. Kaya sabi niya sa John, if you love me, you will obey my commandments. Bakit may relasyon ka sa Diyos at mahal mo siya? At yun ang totoong relasyon sa Diyos mga kapatid. Kaya tinuturuan tayo na ito'y relasyon sa Panginoon. At kapag sinabing relasyon, ibig sabihin, pumapasok din ang salitang pag-ibig. Kasi hindi ka naman makikipagrelasyon sa isang tao kung hindi mo siya mahal. Tama? And tinuro rin sa atin na pag sinabing pag-ibig or love, ito hindi nakadepende sa nararamdaman. Hindi nakadepende sa emotion. It is not by feeling but it is a decision. Tama? Decision, commitment. Kaya kahit hindi mo na namamantian, pero dahil sa nag-decide ka, nag-commit ka, nagpadalos ka. Example na dyan sa mag-aasawa, di po ba? Sa mag-aasawa, maaaring yung kilig, yung dati mong nararanasan noon, nung kayo-kayo pa lang, maaaring nawala. Pero dahil nag-commit ka na, nag-aido ka na sa hirap at ginhawa, mamatay man o sa mabuhay, magkakasama tayo, sasamahan kita. Nag-commit ka na. Kaya kahit hindi mo na nararanasan yung kilig, still mag-stay ka doon kasi you decided na samahan siya habang buhay. Amen po. So love is a decision, and if you love the Lord, kung meron ka talagang relasyon sa Kanya, sigurado susundin mo si Lord. Yun ang assurance si Lord eh. Kaya nga talaga, hinihingi ng Lord ang puso mo, yung pag-ibig mo sa Kanya. Kasi sure si Lord, na kapag love mo si Lord, sigurado susunod ka sa Kanya. Bakit? May dalawang bagay akong natutunan kapag love mo ang isang tao. Una, may initiative. Bakit? Bakit may initiative? Diba? Kahit hindi pa niya sinasabi, kapag alam mo ng kailangan niya,
gigibuhin mo na yan. Tama? Pa-impress man niya, siyempre, kaya ba eh. Yan. Tama, may initiative ka. Kasi love mo eh. At anong pangalawang natutunan ko? May willingness ka. Willing kang gawin para sa kanya kahit ano. Kahit wala kang time, you make time. Bakit? You love him or her, you make time kahit busy ka. Kaya kung love mo si Lord, kapag may pinapagawa sa'yo si Lord, may gawain sa Panginoon, you make time din. If you love the Lord, you are willing and obedient. Naunawaan? Praise the Lord. Sabihin niyo, praise God. Praise God. Ayun. So, ulitin ko, nananatili at nakakahawa pangmatagalang relasyon sa Panginoon. Hallelujah. So, balik po tayo doon sa sinabi ko nga po na nung naunawaan ko siya sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 2, na ito pala, ang pinaka-goal pala natin is relasyon sa Diyos, sa Panginoong Yesus, na dapat nananatili at mas lumalalim at hindi lang doon dapat nagsistay sa'yo. Kailangan ma-share mo rin po siya sa iba. Tulungan at turuan mo rin ng ibang tao magkaroon ng relasyon sa Diyos. That's why we share Romans 6:23. Para maunawaan, magkaroon ng relasyon ang tao sa Diyos. And itong winning, consolidation, dinidisciple sila hanggang sa sila din gamitin ng Panginoon para mag-share sa ibang tao. Yun ang goal natin. Magkaroon ng relasyon ng bawat tao sa Panginoong Jesus. Bakit? Ulitin ko, siya yung mediator. He is the way. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Yan po. Kaya sabi niya dito, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hallelujah. So, praise be to God. Kaya sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, ulitin ko, dapat nananatili. Kahit gaano ka ka-busy. So, i-relate po natin yan sa ginagawa mo ngayon. Nag-reveal po kasi sa akin to kasi nabibisi na ako sa ministry. Yan. Siyempre, para rin sa Panginoon eh. Yun na naging mindset ko, para naman to sa Panginoon. Ibig sabihin, itong time ko is para sa Panginoon. Pero, trabaho yun eh. Paglilingkod yun. Hanggang sa kinausap ako ng Lord, Nak, namimiss na kita. Puro ka ganyan. Puro ka ganyan. Pero yung time mo sa akin, nakakalimutan mo. Yan. So, namimiss ka rin ng Panginoon. Ika nga eh. Baga, namimiss mo ang mahal mo sa buhay, baga. Si Lord, higit ang pagpapayabangan niya. Amoy kamaturan, namimiss ka ni Lord. Nag-uulat iya. Nag-uulat, nag-aayat mo ni sa time mo. Para kabisaranan man niya, mag-alo ka mo kuha, conversation. I-date mo si Lord, pag-date ka mo. So, sinasabi sila kapag life class lesson 6. After ng encounter, date with God. Yan. Ganda ang karanasan, di ba? Sisana, ganda, di ba? Ganda ang karanasan. At least that one moment, nagkaroon tayo ng date with God. Pero, tama, limitado sa oras. Napakat ka mo nga eh. Tama. So, yun. Kung napakat kita ka itong pagkakataon na ito, puro aldo. Pero may kitang date with God. Kaya tinututuran kita sa prayer and devotion. Nakakausap mo si Lord dyan. Nagkakaroon kayo ng time with the Lord. And dahil dyan, mas lalo mo siyang nagiging kamukha. Di ba? Kapag lagi mong kasama, nakakamukha. Pag lagi mong kasama, nagkakaparehas ng pag-uugali. Kaya kapag may relasyon ka sa Panginoon, nagiging kamukha mo ang Panginoon. Nagiging kaugali mo ang Panginoon. Kung dati kang laging irritable, dahil sa lagi ka nang may time sa Lord, nakikipagrelasyon sa Lord, nawala yun. Napalitan ng fruit of the Holy Spirit. Naging kang loving, caring, lagi ka ng peaceful, lagi ka ng joyful. Bakit? Kasi nakuha mo na yung character ni Jesus. Kasi lagi kang nakikipagrelasyon sa Kanya. Amen mga kapatid? Huwag nating mawawalain ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kahit sobra kang busy. Nag-aaral ka para sa mga estudyante, huwag mong mawalan ng relasyon sa Panginoon. Si Jesus ang susi para magtagumpay ka dyan
Sa mga nagtatrabaho, huwag mong wawalay ng relasyon sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Si Jesus ang susi dyan. Kung tulad nga ng sinabi ko, kahit anong ginagawa mo, kung hindi mo dyan kasama si Jesus, lulubog ka. Opo. Sa tingin mo, nagtagumpay ka dyan, pero kung alam mong wala si Jesus, di mo dyan isa kasama, makikita mo yung result, pabagsak ka ba. Pero kung alam mo na meron kang Jesus, kasama-sama mo lagi, nag-aaral ka man, nasa trabaho, na nagninegosyo, nasa ministry man, ako, nagmi-ministry. Yun yung sinabi sa akin ng Panginoon. Kahit nagmi-ministry ka, pero wala ka ng time sa akin, ibig sabihin, hindi mo ko kasama, pabagsak ka dyan, kahit para sa akin yung ginagawa mo. Katulad nga nun, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala, nangangaral din. Pero bakit hindi nakapasok? Kasi nawalan na sila ng time doon sa hari. Nawalan na sila ng time kay Jesus mismo. Kahit na ginagawa nila yun para kay Jesus. Naunawan po natin mga kapatid. Kaya yung relasyon mo sa Diyos, doon. Kaya pinakita ko po yung Romans 6:23. Kasi doon nagsimula yung relasyon natin sa Panginoon. At yung relasyon mo yun sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, panatilihin mo yun. Amen po. Buksan natin si John chapter 15. John chapter 15. Verse 7. And if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. Next. Verse 8. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciples. So Tagalog, sabi po dito, kung nananatili kayo sa akin, yan. Di ba po? Pinapanatili ang relasyon sa Diyos. Oh. Sa mga may experience na sa pagkikipagrelasyon, nagkaroon na ng boyfriend o girlfriend, o lalo na sa mga may asawa, o kapag di ninyo pinanatili ang relasyon, ano nangyari? Kapag di na nanatili, naging cold na. Oo. Kapag sa mag-asawa daw, sabi ni Pastor, baka mag-divorce. Kahit walang divorce dito sa Pilipinas, baka pumunta ng Amerika, mag-divorce lang. Tama, kapag hindi mo pinanatili, sigurado mag-break. Tama. So kung tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus, hindi po natin siya pinanatili, ang ibig sabihin, magkakaroon pa rin ng break-up. Sayang. Gumawa na si Lord ng paraan para manumbalik tayo sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Pero dahil sa ating hindi pa nananatili sa pakikipagrelasyon sa Kanya, wala rin nangyari. Naawing lahat sa break-up pa rin. Kaya ang turo ng Panginoon sa atin, hindi ka lang dapat magkarelasyon sa Kanya, kundi dapat ito'y nananatili. Kaya basahin ko po ulit sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. And verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging at mga alagad ko. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ayan. So, nananatiling relasyon sa Kanya. At dito sabi, mamumunga ka. At anong magiging bunga mo? Katulad mo na pinapanatili ang relasyon sa Panginoon. Amen po. Kung mangga ka, syempre mangga din yun. Kung ikay puno ng mangga, ang bunga mo mangga. Kung batag, syempre batag naman. Tama? Kung ano ka, yun din ang magiging bunga mo. Kaya kung ikay may relasyon sa Panginoon na malalim, intimate, at nananatili, sigurado, kapag ikay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang tao, dahil alam natin dito sa simbahan, we win souls and make disciples. So kapag pinagkatiwalaan ka dahil ganun ka sa pagkikipagrelasyon sa Panginoon,
sigurado, ang taong ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, magiging katulad mo. Amen po. Naunawaan po ba? Praise God. So kaya mga kapatid, sabi nga, ulitin ko po sa Matthew 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. At ito ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Panatilihin mo ang relasyon mo sa Panginoong Jesus. Forever to pang forever ang relasyon sa Panginoon. At gawin mong nakakahawa. Dapat hindi lang ikaw mayroon ganong relasyon sa Panginoon. Amen po. Praise the Lord. So, dito po tayo magtatapos. Buksan po natin, Brother Kevin, sa Jeremiah chapter 18. Jeremiah chapter 18 verse 7 to 10. The reassurance na nagkagugat ang relasyon sa Lord and magiging okay na lahat. Kung di taman sa na mapapanatili ang relasyon kanya. And the reality sa gibo, sabi nga ni Apostol Pablo, di po ba? Ito ay sa pamamagitan ng kagandahang loob, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sa ating gawa, sapagkat magyayabang ang isang tao kapag nakadepende siya sa nagawa niya. Kaya hindi dahil may nagawa tayo sa paglilingkod kay Lord, okay na tayo. Kasi kung wala rin naman yung relasyon sa Panginoon, wala rin sa yung ginagawa natin para sa Kanya. Kaya sabi po dito ng Lord through Jeremiah, at one moment I might announce concerning a nation or a kingdom that I will uproot, tear down, and destroy it. However, if that nation I have made an announcement about turns from its evil, I will not bring the disaster on it I had planned. Verse 9, at another time, I announced that I will build and plant a nation or a kingdom. However, if it does what is evil in my sight, by not listening to my voice, I will not bring the good I had said I would do to it. I had said would do to it. Sa Tagalog, basahin din po natin. Jeremiah. Jeremiah 18:7-10. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Hindi po ba? Lahat tayo nagkasala at lahat sana tayo papuntang impyerno. Pero tayo nagsisi, tinanggap nga natin si Jesus as Lord and Savior. Kaya hindi nga tinuloy na gawin na mapunta tayo impyerno, kundi tayo ay mapupuntang langit. Tayo ay naligtas sa madaling sabi. Pero, binalansin po ito ng Panginoon para hindi po tayo maging, para wag tayo pakakampante. Na porke meron ng ganon, is okay na tayo. Sa verse 9, sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian, at gumawa pa rin ng kasamaan ng bansang iyon, at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Yun, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Alam natin tayo iligtas. Pero bumalik tayo doon sa di pagsunod sa Panginoon. So parang mansa ng dapat na relasyon kay Lord. Sabi niya dito, may maganda sana akong balak, pero kung hindi siya gagawa pa rin ng hindi maganda, babawiin ko yung magandang balak ko para sa akin. Amen po? So, yun, ang susing kapatid ay relasyon mo sa Panginoon. Love mo ba si Lord? Amen. Ano sabi ni Jesus kung love mo siya? You will obey His commandments. And hindi yun mahirap mag-obey sa Lord. Bakit? Yung dalawang bagay, ulitin ko. Pag love mo, willing ka at may initiative. Kaya hindi mahirap talaga sumunod sa Panginoon kung love mo talaga siya. Kasi willing ka, may initiative. Amen po. So tayo po tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Kapatid,
kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Binibigyan ka niya ng pagkakataon, yamang mahalaga ka sa Kanya at nais niya na magkaroon ka ng oras para sa Kanya. Ito yung pagkakataon to have a conversation to our Lord. Huwag mong isipin na nagkulang ka sapagkat ang Panginoon, kapag may lumalapit sa Kanya, hindi na ito ay pinagtasabi. Masaya siya ang tinatanggap ang mga taong lumalapit sa Kanya. Praise God. Kaya samantalahin mo ang pagkakataon. Tandaan mo to. Noon pa, binigyan na tayo ng karapatan ng Panginoong Yesus na makalapit sa Diyos Ama. Kaya samantalahin mo ang pagkakataong ito, makausap siya, maranasan siya. Dumango tayo sa trono ng habag at awa ng Panginoon. Seek Him. Hallelujah. Yes, Lord. Dumating ka, Panginoon, sa lugar na ito, sa oras na ito, Diyos. Katagpuin mo po ang iyong mga anak sa mga pangyaring pangalan mo. Hallelujah. Yes, Lord. So great, Father. Napakabuti mo nga po sa amin ng Diyos. Hallelujah. Yes, Father, you are a great Father. Napakabuti mo, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Panginoon, na kahit makasalanan pa po kami, O Diyos, minahal mo na po kami. Salamat sa Panginoong Jesus na inalay ang buhay para sa amin.
Ngayon, kami naging malaya makalapit sa iyo, Panginoon. At kami nga po, Panginoon, naligtas dahil sa aming pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesus, Lord. That's why, Father, tulungan mo ang bawat isa, mapanatili ang relasyong ito sa iyo, O Diyos, na pangmatagalan, panghabang buhay na relasyon, Lord God, na hindi mawawala sa amin, ano man ang aming ginagawa, Panginoon, Lord God. Nag-aaral man, nagtatrabaho, nagnegosyo, nasa ministry man, Panginoon, hindi mawawala ang pakikipagrelasyon sa iyo at lalo pa itong lumalalim, Panginoon, Lord God, na pagyayamang relasyon sa iyo, Diyos. Kung saan, Lord God, nadadala pa ang ibang tao, Diyos, magkaroon din ng relasyon sa iyo. Kaya tulungan mo, Banal na Espiritu, ang bawat isa na patuloy po namin mapanatili ang relasyon sa iyo, O Diyos. Hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, makita mo ang bawat isa tapat sa aming pag-ibig sa iyo, O Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat sa oras na ito. Salamat sa mensahe mo po, Panginoon, at binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, luwalhati, parangal, pagsamba sa pangalan ng aming minamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin si Lord. Binibigay ko po sa ating MC. Yes, so praise God. So please be reminded for the following announcement. Fellowship announcements. Mentoring, Monday, 7 p.m. exclusive for all official church members. Closet, Tuesday, 7 p.m. exclusive for all official church members. Prayer meeting, every evening, 6 p.m. open for all. Our Encounter Retreat schedule is on August 2 to 3, 2024. First-timers and refreshers registration fee is 600 pesos. Our pre-registration schedule is on July 12 to 27, 2024. On-site registration fee is 650 pesos. Fellowships. Young Professionals Fellowship, Thursday, 7 p.m. open for all high school graduate, college students, and couples who wants to be truly rich and great. Young Conquerors Fellowship, this vacation, Friday, 3 p.m. All youths and young at heart are invited. Plan 40, every Friday, 7 p.m. Equipping and training. Live class, Batch 2nd Chronicles, Sunday, 1 to 3 p.m. SL1, Module 1, Sunday, 1 to 2:30 p.m. Module 2, Sunday, 2 to 3:30 p.m. SL2, Module 3, Sunday, 6:30 to 8 p.m. Module 4, Sunday, 5 to 6:30 p.m. SL3, Module 5, Wednesday, 7 to 8:30 p.m. Module 6, waiting. Sunday worship services or Sunday celebration. BNDCF Main, Santiago, 9 a.m. BNDCF Batonar Centro Tres Reyes, 3 p.m. BNDCF Jesus King of Kings, New Jesus, 3 p.m. BNDCF Iriga City, 3 p.m. BNDCF Main, Santiago, 6 p.m. Personal offering for our church lot and building under the name of Pastor Artem Landong, BND Network account number 0417-3000-3540. Facebook pages, Biyaya ng Diyos Batonar Centro, Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Iriga City, Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol, Young Professional Fellowship, and Young Conquerors Fellowship. And don't forget to like, follow, and share for more information and updates. And also, we have our YouTube channel, Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol. Subscribe and don't forget to like and share our Sunday service preaching to continually spread the good news. Thank you.
God bless and a great day to live. Ayun po mga kapatid, yung sa about po pala sa Encounter Retreat, na-adjust po siya. So imbis po August 2 and 3 ang ating Encounter Retreat, ito po ay sa August 9 to 10. Same days, Friday and Saturday, pero na-adjust po siya ng isang linggo. Kaya po naging 9 and 10 yung imbes na 2 and 3. So yun po, para po sa mga magre-refresher, sa mga encounter delegates niyan, ulitin ko po, August 9 and 10 na po ang ating encounter. So yun po, tayo po tumayo para po sa ating final benediction. Iunan po natin ang dalawa nating basic, saluhin po ang bendisyon na nagmumula sa Panginoon. Tayo po yung pumikit at yumuko at tanggapin mo po ito ng may pananampalataya. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan at naway lubusang kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa muli mong pagbabalik sa amin ng relasyon sa iyo, Panginoon, na panatilihin at ito dapat ay pangmatagalan at nakakahawa o Diyos. Salamat sa kanya nga po, Panginoon, na iuwi, Lord God, ng relasyon namin sa iyo, Panginoon, ay mas lalong lumalalim, Panginoon, at nagagamit para patuloy na masunod ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tinatas ka namin, pinupuri, pinaparangalan, sinasamba. In Jesus' name, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po magkamayan habang tinutugtog ang ating Jesus. God bless everyone. Di mo po dapat mo ito. Training. Ano? Balik lang. Hello.